Sa bawat panahon may mga tanda. Mga palatandaang nagbubunyag ng katotohanan. Mula sa langit, sa Biblia, at sa panaginip ng tao. Ito ang mga palatandaan ng panahon. Huwag balewalain. Bago magsimula ang anumang bagong yugto sa buhay, may sandali ng paghihintay. Ang oras na ito ay tila walang label, walang kalendaryo, walang deadline. Ito ang puwang sa pagitan ng nakaraan at ng darating na panahon. Sa sandaling ito, dumarating ang tahimik na babala, mga paalala na hindi laging maririnig, ngunit nararamdaman. Hindi ito tunog ng alarm o ingay ng mundo. Ito ay maliit, tahimik, at nagmumula sa loob. Tanong na tahimik na bumabalik taon-taon, yugto sa yugto, handa ka na ba? May mga pagkakataon sa buhay na bago magsimula ang isang pagbabago, dumarating ang pakiramdam ng pagkaantala o pagkabagabag. Ang mundo ay tila humihinto ng sandali, upang ang bawat galaw, bawat paghinga, ay masusuri. Ito ang mga babala. Pagod na katawan, ngunit patuloy na gumagalaw. Kaisipan na abala sa nakaraan o sa hinaharap, ngunit nawawala ang kasalukuyan. Emosyon na nakatago, hindi na ipahayag, ngunit nagtatago sa bawat galaw. Sa mga ganitong sandali, ang aksyon ng walang kamalayan ay nagdudulot ng hindi inaasahang epekto. Ang katawan at damdamin ay nag-iwan ng marka bago magsimula ang bagong yugto. May mga bahaging nag-aalala, nagdududa, o natatakot na hindi natin agad nakikilala. Ito ang mga babala. Tahimik na sakit na paulit-ulit, paalala ng katawan. Hindi maipaliwanag na panghihina o antok. Maling reaksyon sa simpleng pangyayari. Ang mga senyales na ito ay hindi para takutin, kundi para ipaalala na kailangan ang kamalayan bago pumasok sa bago. Bago magsimula ang bagong yugto, muling tinitingnan ng isipan ang nakaraan. Ang mga pagkakamali, kabiguan, at tagumpay ay bumabalik bilang babala at aral. Hindi ito simpleng memorya lamang. Ito ay paalala ng ritmo ng buhay, at kung paano ang mga nakaraang hakbang ay nagtatakda ng direksyon sa darating. Kapag hindi pinapansin ang aral ng nakaraan, ang mga babala ay nagiging paulit-ulit na senyales sa hinaharap. Ang kalikasan at panahon ay hindi lamang nakikita sa labas. Bawat pagbabago sa klima, bawat pag-ikot ng araw at gabi, ay may sinasabi sa atin. Ang biglaang ulan bago ang isang mahalagang hakbang ay babala na maging maingat. Ang tahimik na simoy ng hangin sa hapon ay paalala na huminto at pagmasdan. Ang mga seer at mga lumang tradisyon ay natututo mula sa mga ganitong senyales. Ang mundo ay may ritmo, at ang tao ay dapat makinig bago lumakad sa bagong yugto. Bago pumasok sa bagong yugto, dumarating ang emosyon, minsan tahimik, minsan malakas. May lungkot na hindi pa nalulutas, may galit na nakatago, may takot na hindi na ipahayag. Ito ang mga babala. Huwag pumasok sa bagong yugto ng dala ang bigat ng nakaraan. Huwag baliwalain ang tahimik na pahiwatig ng damdamin. Huwag magmadali sa desisyon nang hindi naintindihan ang sariling pakiramdam. Ang bawat emosyon ay gabay, hindi hadlang. Ang mundo sa loob ng tao ay nakakaapekto sa mundo sa labas. Kung ang isip ay magulo, nagiging magulo rin ang mga kilos. Kung ang damdamin ay hindi balansyado, nagiging marupok ang relasyon at desisyon. Bago magsimula ang bagong yugto, ang mga babala mula sa katawan at damdamin ay parang salamin, pinapakita kung saan ka dapat mag-ingat. Hindi lahat ng babala ay galing sa sarili. May mga babala mula sa kapaligiran. Pagbabago ng klima o panahon. Hindi inaasahang pangyayari sa lipunan. Pagkakataon o hamon na lumilitaw bigla. Ang lahat ng ito ay paalala na ang buhay ay hindi nakadepende sa plano lamang, kundi sa kamalayan at kakayahang mag-adjust. Bago pumasok sa bagong yugto, mahalaga ang sandaling huminto at magnilay. Ano ang natutunan sa nakaraan? Ano ang dapat bitbitin at ano ang dapat iwan? Paano haharapin ang bagong yugto ng mas may kamalayan at mas maingat? Ang pagmumuni ay hindi pag-aalinlangan, ito ay paglalagay ng pundasyon bago kumilos. Ang tahimik na babala ay minsan galing sa ating sariling konsensya. Ito ang tinig na nagsasabi, huwag magmadali. Pakinggan muna. Tahimik na tinig ng pagkamaingat. Pahiwatig ng sariling limitasyon. Paalala na hindi kailangan ang bilis, kundi ang tamang hakbang. Kapag pinakinggan, ang mga babala ay nagiging gabay sa bawat aksyon. Ang mga biglaang pangyayari bago magsimula ang yugto ay hindi palaging masama. Isang aksidente o pagkakamali ay maaaring magturo ng kababaang loob. Isang pagkabigo ay maaaring magbukas ng mas malinaw na direksyon.
Isang hindi inaasahang pangyayari ay maaaring magpaalala na maging mas maingat. Ang babala ay hindi parusa, ito ay oportunidad. Bago ang bagong yugto, may tanong, pipiliin mo ba ang kamalayan o ang padalos-dalos na pagdalaw? Pipiliin mo ba ang pakikinig sa katawan, damdamin, at mundo? Pipiliin mo ba ang huminto bago kumilos o susunod ka lang sa agos? Ang mga babala ay nagiging kapaki-pakinabang lamang kung may kamalayan sa kung ano ang nangyayari sa paligid at sa loob. Tahimik man o lantad, may mga senyales sa mundo na dapat pansinin. Ang liwanag ng araw, ang pag-ulan, ang malamig na simoy ng hangin. Ang dami ng tao sa paligid at kanilang dalaw. Ang pagbabago sa sariling pakiramdam. Lahat ng ito ay paalala, bago magsimula ang bagong yugto, makinig sa paligid at sa sarili. Hindi lahat ng bagay ay kayang kontrolin. May pagkakataon na ang plano ay gagalaw sa ibang direksyon. May tao at pangyayari na hindi mo makokontrol. Ang ritmo ng mundo ay mas malakas kaysa sa personal na gusto. Ang babala ay hindi upang takutin, kundi upang ihanda ang isip at damdamin sa pagtanggap at pag-adjust. Bago pumasok sa bagong yugto, may sandali ng katahimikan. Sandaling walang ingay mula sa mundo. Sandaling wala kang dapat gawin kundi pakinggan ang sarili. Sandaling lumalabas ang mga babala ng tahimik. Ito ang panahon para maramdaman ang tunay na ritmo ng buhay at handa ng tanggapin ang bago. Ang bawat babala ay naglalayong ibalik ang balanse. Kapag pinapansin, nagiging gabay ang enerhiya. Balansing isip at damdamin. Pagkilala sa limitasyon at kakayahan. Pagiging maingat sa aksyon at desisyon. Ang bagong yugto ay mas matatag kung may balanse, hindi lamang sa katawan at isipan, kundi sa relasyon sa mundo. Sa sandaling napakinggan ang babala, natutunan ang leksyon, at naayos ang sarili, handa ka nang pumasok sa bagong yugto. Hindi ito simula ng bilis o ng paghabol sa oras. Ito ay simula ng mas mulat, mas maingat, at mas konektadong paglakad sa buhay. Ang tahimik na babala bago magsimula ang yugto ay nagiging ilaw na gumagabay sa bawat hakbang. Ang mga babala bago magsimula ang bagong yugto ay hindi sumpa. Hindi ito parusa. Ito ay paanyaya na maging mulat, magmasid, at kumilos ng may kamalayan. Kapag pinakinggan ang mga senyales mula sa katawan, damdamin, isip, at mundo, nagiging gabay ang bawat pangyayari. At sa bawat bagong yugto, ang tanong ay palaging pareho. Handa ka na bang pumasok ng may kamalayan? Handang tanggapin ang pagbabago? Dahil ang buhay ay hindi lamang kwento ng petsa at oras. Ito ay kwento ng kamalayan, ng tahimik na enerhiya, at ng bawat hakbang na pinipili mo. Mag-subscribe para sa mas maraming kwento ng kamalayan at tahimik na gabay. I-comment kung nakaramdam ka rin ng tahimik na babala bago magsimula ang bagong yugto. I-share sa taong gusto mo ring maging mas mulat sa buhay.